Ha! Ikaw ay may asawa na. Oo, kasal ako, at ito ang aking asawa. Para lang maliwanag, ang ibig kong sabihin ay kasal, katulad ng ako ay nasa isang seryoso at mapagmahal na relasyon. Ibig sabihin nun taken na ako, naiintindihan mo ba? Tama. Ikaw, sana sinabi mo na lang sa akin kanina pa. Hindi ka naman nagtanong. O sige, kung gayon, makikiraan po. Seryoso, nakakahiya. Aalis na ba tayo, Gia? Grabe, ang init ng mukha ko. Gusto ko na lang mamatay. Kung bigla akong bumulagta ngayon, ilalagay kaya ang kahihiyan bilang sanhi ng kamatayan. Asawa, seryoso, asawa, sa harap pa ng lahat ng taong yun. Ngayong iniisip ko, ano kaya ang tawag sa akin ng punk na to sa trabaho? Asawa, partner, kabiyak, Mrs. Ito ang asawa ko. Nag-aayos ka ba, Gia? Kailangan mo bang buhatin kita? Oh, okay lang. Okay lang ako. Hindi. Mas importante, Minchol, ang punk na to. Siguro sikat siya sa mga babae. Hindi naman siya pangit, sa tingin ko. Hoy, madalas ba mangyari yon? Ganyang bagay. Alam mo, gaya kanina, hinihiling ba sa'yo ng mga babae na ipakita sa kanila kung paano gamitin ang mga gamit? Oh, yun ba? Minsan, pero lagi silang nagtatanong kung gusto kong magkape o mag-inuman pagkatapos. Hindi ko maintindihan kung bakit pupunta ka sa isang kafe o bar pagkatapos mag-ehersisyo. Wala nang makakain doon. Wow, sigurado ako na pupunta siya kung may babaeng nag-alok na kumuha ng protein shakes. Ibig kong sabihin, iba na ang usapan kung nagbebenta sila ng protein shakes. Siguradong pupunta siya. Tapos sa loob ng 3 araw, hindi na sila nagpapakita sa gym. Iniisip ko kung nagkaproblema sila. Ikaw pala, ikaw ang problema. Ibig sabihin, naiintindihan ko. Nanginginig. Tignan mo ako, halos hindi ko na kaya at nandito pa ako para mag-ehersisyo. Kaya naman naiintindihan na ang mga taong hindi nagpupunta dito para mag-ehersisyo ay hindi magtatagal. At isang tao na nararamdaman na literal siyang mamamatay dahil sa bastos na ito. Well, medyo pinapakalma ako nito. Na ganito siyang klaseng tao. Teka, hindi ito ang oras para mag-alala kung kampante ba ako o hindi. Nanginginig, kailangan ko ba itong gawin ulit bukas? Mamamatay talaga ako kung hindi ako titigil ngayon. Alam kong ako ang nagtanong. At nagpapasalamat ako na naglaan siya ng oras pagkatapos ng trabaho para tulungan ako, pero ang isang babae ay kailangang mabuhay muna. Bibigyan ko na lang siya ng regalo para sa pagtulong niya sa akin. Protein powder, o isang bagay na dapat gawin ito, tama. Hoy, Minchol. Ano, Gia? Ano ba sa kanya? Bakit siya nakangiti ng ganyan? Hindi ko pa siya nakitang ngumingiti ng ganyan. May nangyari bang maganda? Bakit ka nakangiti ng ganyan? Meron nga. Nakakapag-ehersisyo ako kasama mo, Gia. May kasama kang mag-ehersisyo, ay talagang isang bagay na dapat ikasyahan ng husto. Sobrang sarap ng pakiramdam pagkatapos tayong magkasamang pawisan. Alam mo ba? Ngayon mas mahirap nang sabihin na gusto na niyang tumigil sa pag-eehersisyo. Talagang medyo mahina pagdating sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Kaya ganun na lang, hindi sinasadya. Anong ginagawa mo? Nakikipag-aaway. Sinabi ko sa iyong gamitin mo ang iyong mga salita kung may problema ka. Ang mga sesyon ko ng pag-eehersisyo kasama si Minchol ay mas hamaba. Mas matagal o hindi? Sa tingin ko baka mamatay na talaga ako.
Maganang ikalawang araw ng pag-eehersisyo. Kasalukuyang estado, hindi makamatay. Ano ang sinabi niya? Hop, ang magaan na paglakad sa umaga ay maganda para sa pananakit ng kalamnan. Isang magaan na paglalakad sa umaga. Nagbibiro ka ba? Klop, ibig kong sabihin, paano mo mapapawi ang pananakit ng kalamnan sa mas maraming ehersisyo? Parang may sense nga. Ako'y nagpumilit na lumabas para mag-jogging para lang mapasaya siya. Nakakatakot na ito. Ganito ba talaga ang mga katawan ng tao? Sa bilis na ito, malapit ko nang maabot ang aking target na timbang. Jihan. Wow! Akala ko iba ka. Hey. Ikaw si Gia, tama. Matagal na rin. Gia. Teka, pagod na ako. Hindi ako makahinga. Tumigil ka na sa pagsunod sa akin. Sandali lang. Hindi. Sabi ko, hindi. Parehong wala sa kondisyon dahil sa mga taon ng paninigarilyo. Dapat sana nag-ehersisyo pa ako. Sige, umalis ka na. Magkaroon ka ng magandang buhay. Sige, paalam na. Ibig sabihin, hindi ka ba dapat manatili bilang kagandahang loob sa puntong ito? Seryoso, pahinga naman ako. Ito ang business card ko. Nilagyan ko pa ng ruler sa ibaba para magamit. Galing, di ba? Sigurado ka bang legit ito? Parang hindi pantay ang mga linya. Wow, wala kang pinalalampas. Ano? Sinadya kong maliin. Bakit mo naman ginawa yon? Sadyang ginawa mo ba? Anong ibig mong sabihin? Hehe. Iyan ang tinatawag mong marketing. Yong Dayak na, edad 38, katangian, dating pangunahing producer. Kita mo, tinanong mo lang naman ako kung bakit ako naglagay ng sirang ruler doon. Naging interesado ka. Anong meron sa punk na to? Iniisip mo, anong meron sa punk na to, di ba? Kaya maiisip mo ako muli. Kung ganun nagawa ko na ang gusto kong gawin, gumagana rin ang marketing. Gets? Hoy, parke ito, Gia, hindi ka pwedeng magkalat. Alam ko, kaya nga hinahawakan ko ito. Kumusta ka na? Ikaw ba ay, hindi pa rin nagsusulat? Wow, dumiretso agad, turno ko na bang banatan ka ngayon? Ibig sabihin, ganito lang talaga magbatian ng isang writer at ang kanyang main producer. Makisabay ka na lang. Tungkol sa nangyari, nakokonsensya ako tungkol doon, kahit ngayon. Noon. Diyos ko, ang project meeting ay ngayon, hindi bukas. Nakalimutan ko ng tuluyan. Ganun pa man, masaya ako nakita kita. Mag-dinner tayo minsan. Tawagan mo ako. Tawagan. Bakit ko naman gagawin yun? Gia. Ano? Ibig kong sabihin, wala akong pakialam, kung ano o paano ka kumain. Pero kailangan mo ba talagang kainin ang lahat ng ito? Damit na talagang pinili niya para magmukhang maganda. Tissue para sa napkin, magarbong tinidor at kutsilyo, chicken breast smoothie sa baso ng alak. Hindi naman ibig sabihin na ganoon. Inihahanda ko lang naman ang damdamin ng kapaligiran. Kumakain ako ng parehong pagkain tulad ng dati. Kaya hindi naman mahalaga, di ba?
Ibig kong sabihin, ang paraan ng pagkain mo nito ay hindi normal. Pero normal bang gawing smoothie ang manok na dibdib? Parehong gulay, parehong chicken breast, araw-araw. Sinusubukan ko lang na paghaluin ito ng kaunti. Sobra na ba ang hinihiling ko? Hindi, pero, Sinubukan kong umarte ng kakaiba. Baka sakaling mailabas ako nito sa lungkot na ito. Pero ang ginawa lang nito ay ilagay si Minchol sa mahirap na sitwasyon. Seryoso, bakit ako ganito? Hindi ako yung tipo na nagdadalamati tungkol sa mga bagay na ganito. Ngayon ay nakokonsensya ako na ginawa ko yun kay Minchol. Una, ang nakababatang kapatid ni Yenjo at ngayon si Yongdaek. Bakit palagi akong nakakasalubong ng mga tao mula sa aking nakaraan? Ginagawa akong balisa. Ito ay nangangailangan ng maanghang na paa ng manok at soju. Hindi, kailangan mong bantayan ang iyong kinakain. Ang galing-galing mo na hanggang ngayon, Gia. Kaya mo, gawin mo. Kumilos ka na parang adulto, lalo na sa mga panahon na tulad nito. Kaya mo to, Jihan. Ha? Gia, pwede ka bang lumabas dito saglit? Bakit? Saglit lang. Pagod na ako. Ano yun? Ikaw? Kumusta kaya ang isang sayaw? Bawal ang mga ahente, pakiusap. Teka. Para buudin ang sinabi mo, akala mo na ang pagiging kakaiba ko ay nangangahulugang masama ang aking pakiramdam. Hindi ko sinabi na kakaiba ka. Sige, nababahala ka sa ginagawa ko. Kaya gusto mong gumawa ng isang bagay para pasayahin ako. Oo. Pero bakit? Bakit sumasayaw? Ganoon nila ginagawa sa mga pelikula. Tignan mo siya. Gusto niyang baguhin ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagsayaw na tulad sa mga pelikula. Mayroon siyang romantikong bahagi sa kanya. Ang mga pelikula. Anong uri ng mga pelikula ang napanood mo na may pagsasayaw para magpagan ng kalooban? Mga pelikulang Bollywood. Alam mo, sumasayaw sila sa lahat ng oras doon. Kapag nalulungkot ang mga pangyayari, mayroon silang sayaw. Sumasayaw pa sila sa gitna ng bar ilan. Tama, alam kong medyo nakakapanabak ang kantang iyon. Duwap dido. Madalas mong sinabi ito noon pa, na kapag ginagawa mo ito mag-isa, ito ay isang kakaibang bagay. Pero kapag ginagawa ninyo ito ng magkasama, ito ay nagiging isang masayang bagay. Kung ikaw ay gagawa ng isang kakaibang bagay, mas mabuting gawin ito ng magkasama at gawing isang masayang bagay. Tama. At, haha. Gia, ano, may problema ba? Hindi naman iyon. Grabe, hindi ako dapat tumatawa. Oo, tama ka. Ang isang kakaibang bagay ay nagiging masaya kapag ginagawa ninyo ito ng magkasama. Sinabi ko nga iyon. Minchol, may naisip lang akong isang bagay na mas maganda kaysa sa pagsasayaw. Gusto mo bang gawin ito kasama ako? Kaya, ang masayang bagay na iyong naisip. Baboy na tiyan at soju ba ito? Masaya ka ba, Minchol? Sobrang saya ko. Ibig kong sabihin, Hoy, cheat day ngayon. Bawal magsaway. Hindi ako nagsasaway. Sinasabi ko lang na pwede naman tayong pumunta sa mas magandang lugar. Mas maganda. Ang ginagawa mo kanina, alam mo, yung may kandila, tinidor at kutsilyo. Kailangan pa ba ng kandila? Kung may magandang apoy naman dito mismo. Hindi, ibig kong sabihin ay, may apoy, masarap na pagkain, ito na ang pinakamaganda.
Ito na siguro ang itsura ng langit. At ang mga mamahaling lugar na iyon ay walang kasiyahan. Ang pagbibihis ng maayos at pagpunta sa isang mamahaling restoran. Napakakaraniwan lang nito. Isang mag-asawa na nakaayos ganito at kumakain sa isang lugar ng barbecue. Mas kakaiba at mas masaya, hindi ba? Hindi ako sigurado kung masaya ito, ngunit tiyak na kakaiba. At ito naman ang aking naisip na magiging pinakamasaya. Sabihin mong, ngayon ba? Wow, hula ko talagang ganon ang sasabihin mo. Sa mga araw na tulad nito, gusto kong gumawa ng mga bagay na hindi ko karaniwang ginagawa. Ngiti, ngiti, kaya sumakay ka lang, pwede ba? Sabihin mong, Ilang sili ang inilagay mo dito? Hindi ko naman sinabing hindi ako maglalagay ng paminta doon, di ba? Masaya, hindi ko alam na ang paggawa ng mga bagay na sa tingin ng iba ay kakaiba. Nasa isang bulkan tayo at ang lava ay nakapaligid sa atin. Maaari ka lamang tumapak sa dilaw na linya kung gusto mong mabuhay, naiintindihan mo ba? Napakasaya pala nito, dahil lamang may kasama akong makasama upang masiyahan dito. Ang problema ay sobrang saya nito. Ang uri ng tao na lubos na nasisiyahan sa sandali, pagkatapos ay nahihiya pagkatapos. Ina, pigilan mo siya. Walang kahihiyang nararamdaman. Ang uri ng tao na okay lang basta nasisiyahan siya. Ang larwang paru-parong gumagawa ng tunog na crack na kanilang nilalaro noong sila ay mga bata pa. Sino naman ang magbibigay sa kanya niyan? Oh, sandali, ako ang bumili niyan para sa kanya. Talagang masaya maglaro tulad ng isang bata muli. Hindi ba, Jie? Bakit hindi siya tumahimik? Ang pagiging nahihiya ay isang bagay. Pero kailangan kong sabihin sa kanya, hindi ba? Minchol. Salamat. Salamat sa pagkasama mo, ngayong gabi. Biglaan. Ano ba yan na reaksyon? Gia, may sakit ka ba? Ano? Alam mo, sabi nila kapag ang mga tao ay nagsimulang gumawa ng mga bagay na hindi nila karaniwang ginagawa. Mamamatay sila. Kahit anong sabihin mo, gusto kong sabihin ang mga ganitong bagay kaagad sa panahong iyon. Kung ayaw mong marinig ito, maaari mong takpan ang iyong mga tainga. Salamat ngayong araw. Bakit ikaw palagi ang may huling salita? Mayroon din akong sasabihin. May sasabihin. Siya ba?